911, ano ang iyong emergency? Ang dati kong kasintahan ay nandito at sa tingin ko ay papatayin niya ako. Ha? Yung dati kong kasintahan, andito siya sa parking, sa labas ng aking apartment. Sa tingin ko hinihintay niya akong lumabas. At sa tingin mo ay papatingin ka niya? Papatayin niya ako pag lumabas ako ng aking apartment. Huwag ka pong aalis dyan, sir. Nakalak ba ang iyong mga pintuan? Oo. Ang mga bintana? Oo, pero nasa third floor ako. Sa tingin ko naman, hindi niya susubukang umakyat dito sa taas para pumasok sa bintana. Oh shit! Baka yun nga ang kanyang gagawin. Kailangan mong kumalma, sir. Nandito ang nakababata akong kapatid at ang bago kong kasintahan. Natatakot ako na patayin din niya sila pagkatapos niya akong patayin. Sir, kailangan mong kumalma, okay? Magiging okay din ang lahat, pero kailangan ko lang ng ilang impormasyon. Ano ang pangalan ng babaeng ito? Ang pangalan niya ay... Dinate ko siya ng mahigit 1 taon pero nag-break na kami. 6 na buwan nang nakakalipas. Isa siyang baliw. Aha. Tinakot ka na ba niya dati? Hindi, pero mapanganib siyang tao. Paano mo nasabi? Isang beses inatake niyang isa pang babae. Nung siya ay nasa high school pa lamang, yun ay nangyari matagal na bago pa kami magkakilala. Pero narinig ko ang kwentong iyon sa pareho naming kaibigan. Binugbog niya yung babae hanggang sa mawalan ito ng malay gamit ang baras ng kortina. Baras ng kortina? Totoo yun, nabali ang tadyang ng babae at nakalug ang utak niya at hindi siya naparusahan dahil dun. Okay. At nung nagdi-date pa kami, tinakot niya ang mga kaibigan kong babae. Sobrang nagsiselo siya sa kanila at pinaghihinalaan niya ako na niloloko ko siya. Aha. Nag-iwan siya ng mga mensahe sa kanilang answering machine. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang mga numero nila. Pero nag-iwan siya ng mensahe na may mararas na salita at tinakot sila. Tapos? Nung naghiwalay na kami, tinakot din niya ako. Sinusundan niya ako mula sa bahay hanggang sa aking trabaho ng ilang beses. Isang beses nag-iwan pa siya ng patay na ibon sa harapan ng aking kotse. Sigurado ka ba na siya ang naglagay ng patay na ibon doon? Hindi ako 100% na sigurado pero sino pa bang ibang gagawa nun? Wala akong ibang kilala na kasing baliw niya. Parang awa mo na, maniwala ka sa akin. Naniniwala naman ako sa iyo, sir. Talaga? Kasi pumunta ako sa pulis nung 1 linggo at nagmamakaawa ako na tulungan nila ako pero pinalis lang nila ako at sinabihan na huwag akong duwag. Sinabi nila imposible raw na mapahamak ako ng dahil lang sa isang babae. Nalulungkot ako sa nangyari sa iyo, sir. Pero pangako ko sa iyo na seseryosohin ko ang kaso mo. Nandun pa ba sa labas ang dati mong kasintahan? Oo. Ano ang itsura ng kanyang kotse? Isang lumang truck na may kalawang na. Hindi ko alam kung anong eksaktong modelo ng sasakyan niya dahil hindi ako masyadong mahilig sa mga sasakyan. Okay. Hinihintay niya ako. Kung hindi ako lalabas para harapin siya, pupunta siya dito mismo sa aking apartment. Aha. Baka subukan niyang makapasok sa aking apartment. Ano ang iyong address, sir? Okay, sir. Papunta na ang mga pulis dyan. Sabi mo kanina kasama mo sa apartment ng kapatid at kasintahan mo, di ba? Oo, teka lang. Kara ko namin si Sammy. Pumunta kayo sa kwarto at ilak mo yung pinto. Ligtas ba sila? Oo, pinapunta ko na sila sa kwarto. Ilang taon nang iyong kapatid? 16 lang siya, 12 years ang agwat naming dalawa. Isa siyang surprise baby. 14 ang nanay ko nung nagbuntis siya sa kanya. Shit, bakit ko ba ito sinasabi? Okay lang, sir. Shit. Ano nangyari? Umalis siya sa kanyang sasakyan. Umalis sa kanyang sasakyan. Kumalma ka lang, sir. Mayroon siyang dalang pambira. Palakol ba yun? Mayroon siyang dalang palakol. Sir, pumasok ka sa inyong kwarto kasama ang iyong kapatid at kasintahan. Papunta na mga pulis. Bilisan nila kamo. Pumunta ka na sa inyong kwarto, sir. Kailangan natin